Melda? Tama na to kasi hindi na maganda yung pakiramdam ko. Ano ba kayo? Ha? Ayaw na ba yan? Ha? Ikaw lang yung taong nakakilala sa akin ng Diyos. Alam mo lahat ng kamalian ko, pero minamahal mo pa rin ako. Susubukan ko maging karapat-dapat sa pagmamahal mo, Imelda. Nangangako ako na buong puso kong tatanggapin ang iyong kagalingan. Buong buo ko yayakapin ang iyong kakulangan. Sa man, sa ginawa. Mahal na mahal kita, Imelda. Naalala ko nung unang beses tayo nagkita sa basketballan. Yung tingin mo sa akin noon, ang lalim. Parang dinala ako ng panahon at saka lugar doon sa sinasabi nilang forever. Pagmula nung araw na yon, na pinanganak ako hanggang sa ngayon, yun pa rin ang pinakamalasayang araw ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Michael. Okay, mahal na. Please the bride. Oh, kaya mo pa ba? Ang yabang-yabang mo kanina sa harapan ng pare na kahit ano, magkasama tayong dalawa. Tapos ngayon, bubuhatin mo na ako, hindi mo pa kaya? Mabigat. Pero kayang-kaya naman eh. Nakakapagod lang humarap sa mga bisita, tsaka ang init-init kaya kanina. Grabe ka, Michael. Grabe ha. Unang araw pa lang yun, ganyan ka na. Paano yun? Buong buhay na tayo magkasama. Habang buhay na tayo magkasama. At sa susunod na buhay ko, kung meron pa. Michael, alam ko yung mga ganyan tingin. Huwag ngayon, pagod ako. Bakit? Pagod din ako. Lubusin na natin. Michael, huwag ka maharot. Pagod talaga ako. Hindi ako maharot. Honeymoon natin. Please. Yung to. Michael! Sasarado yung pinto. Sige. Diyan ka lang. Ha? Diyan ka lang. Michael, lalakad talaga ako papuntang klinik. Buhatin mo na lang kaya ako. Melda naman. Ikaw pa nga lang, nahihirapan na ako. Ngayon, dalawa pa kayo. Mas maganda maglakad-lakad ka, sabi ng doktor, para hindi ka mahihirapan sa panganganak. Sabi mo, tamad ka. Ayaw mo akong buhatin. Ito naman si Imelda, kung makakapag-enrote, akala mo ang dami-dami natin bigas sa bahay. Sa libreng check-up na nga lang tayo. Ano sabi mo? Inarte? Ha? Gusto mo palit tayo? Ikaw kaya magbuntis para malaman mo kung gaano kahirap, ha? Naiintindihan mo ba ako, Michael? Ha? Ha? Bakit? Michael, masakit. Masakit. Michael, dali. Anong gagawin ko? Hindi ko alam, mga anak yata ako. Dali mo na ako sa ospital. Naisita! Naisita, tulong! Ano? Bakit? Anong nangyari? Panganak natin si Imelda. Ano? Abay, dalhin na natin sa ospital! Para mo ng awa, Michael. Buhatin mo na ako pag nanganak ko. Tatadyakan talaga kita. Para mo ng awa. Dali. Ay, Diyos ko.
Kayo po ba ang pamilya ni Imelda? Ako yung asawa. Kumusta ang anak ko, Doktor? Mabuti naman po si Imelda. Ay, salamat. Nakapanganak na ho siya ng isang malusog at magandang anghel. Congratulations. Salamat, Dok. Sige po. Salamat, Diyos ko. Ay, Michael, bilis-bilisan nyo yan. Mamaya, magigising na ito si Baby Jingjing. Dididi ito sa nanay niya. Maggugutom na ito. Mabilis na lang to, Nay. Malamigan ng konti yung katawan ni Imelda. Tagal kasi niya sa ospital eh. Hinahanap ng katawan niya yung tubig. Ang init. Ang init ng katawan ko, Michael. Sabi kasi ng doktor, tumaas daw dugo. Pero niresetahan tayo ng gamot. Bibili ako mamaya. Salamat. Salamat at naalagaan mo ko. Ito naman, kung makapagsalita, akala mo hindi tayo mag-asawa. Pinapaliguan na lang kita eh. Tama na to kasi hindi na maganda yung pakiramdam ko. Pasok na tayo. Imelda? Eclampsia ang sakit ng asawa mo. Karamihan sa nagkakaroon nito ay mga babaeng maagang nagbubuntis o di ko yung may edad na magbuntis. Tumaas ang presyon ng dugo niya. Ang mabuti, nakapanganak na siya at hindi nadamay sa kapahamakan ng inyong anak. Dok, may kinalaman ba yung pagpapaligo ko sa kanya? Wala akong masasabi doon. Ang importante, ligtas na siya. Sa ngayon, bibigay ko muna sa itong reseta ng gamot. Bilhin mo na muna ito. At pumunta ka sa pharmacy. Dok, wala akong pera pambayad sa ospital eh. Mag-fill up ka ng indigent form dun sa office. Nang sa ganon, wala kang babayaran dito sa hospital. O siya, Michael, maiwan muna kita. Imelda? Anak mo siya. Anak ko? Oo. Galing siya sa'yo. Nay, kasalanan ko ata kung bakit nagkakaganyan si Imelda eh. Michael, wag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi pang habang buhay ang sakit ni Imelda. Gagaling din siya. Gagawin ko po ang lahat para gumaling siya. Ano kaya kung patingnan natin sa albularyo? Ano sa tingin mo? Nanalamig si Imelda. Kaya siya nagkakaganyan. Araw-arawin niyo ang pagsusuob sa kanya para mawala ang lamig sa kanyang katawan. Michael, dito ako sa tabi ko.
Imelda, si Jingjing yun. Anak natin. Dito ka lang sa tabi ko. Hindi kita iiwan. Pangako yan. Kang maingay. Sabi ko sa'yo. Sabi ko, huwag kang maingay. Bakit ang ingay? Imelda! Ano ginagawa? Naisita! Ano? Ingay. Asan na yan? Imelda, tama na. Ingay ang batang yan! Nahirin sila ako sa ingay mo! Imelda, Imelda. May mga naririnig ka ba sa iyong paligid na bigla na lang sumusunod? Opo, Dok. May mga nakikita ka na kakaiba sa iyong paligid? Opo. Pinapasakit nila yung ulo ko. Ayaw nila akong pigilan. Sabi ko, huwag na sila pumasok dito, pero hindi nila ako tinitigilan. Tapos, sabi ko pa tumigil sila kasi wala naman akong ginagawa sa kanila. Tapos yung nanay ko, ninalapitan yung mga anak ko. Kasi natatakot sila kung anong gagawin ko. Hindi ko naman alam kung ano yung gagawin ko. Pagod na ako. Imelda, saan ka pupunta? Ako, bumalik na naman yata ang pagkasimpo-simpo niya. Ayun, baka masagasaan siya. Paano kaya mga anak niya? Michael! Michael, si Imelda, nagwawala na naman daw ah. Saan? Sa kalsada! Imelda! 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 Imelda, si Michael ko! Imelda, si Michael ko! Michael? Imelda, si Michael ko. Wagas ang kwento ng ating pag-ibig. Di mo akalain
habang buhay